Magandang gabi po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong pong kamanggagawa. Pastor po, this is Jesus Christ Baptist Church, Brother Paul Dito Jose. Tayo po ay dadako sa atin hong time in the Word. Tayo ho ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos na patuloy na nagsusustento sa atin, patuloy na nahahabag sa atin, patuloy na nagiging mabiyaya ho sa bawat isa sa atin na sa kabila ng napakaraming nangyayari sa paligid, sa ibang lugar ay may matitinding lindol. Lumipas nung linggo, Lunes, ang isang matinding bagyo. At sa biyaya ho ng Panginoon ay ang mga kapatiran ay hindi ho masyado hong nakaramdam ng bagsik ng bagyo. Though we are praying for our countrymen na talagang matindi ang naging epekto ng bagyo sa kanila. Tayo nagpapasalamat sa pag-iingat ng Diyos, sa proteksyon ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Bago ho tayo dumako sa atin hong pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong gabing ito, ilan ho munang mga announcements and reminders para ho sa ating mga kapatiran dito sa JCBC. Una po ay sa Friday, meron tayong time in the Word, and I would like to encourage everyone ho na ating nakakasama, lalo na ho sa ating mga kapatiran dito sa church, na kapag katapos natin time in the Word for Friday, ay meron tayong prayer room. So, I hope na maging available tayo. Doon ho sa prayer room ho na yun, hindi lang siya basta for prayer, it's also somewhat a short time of fellowship and kamustahan. At nawa ay magkasama-sama ho tayo sa Friday evening. And then also, I would like to remind ang atin mga kapatiran ng atin hong pagsamba tuwing Sunday to make it a priority. I remember reading an article, hindi ko na maalala kung sino yung may akda ng article, pero ang sabi niya ay prioritizing Sunday or attending church on Sunday shows to our kids that God is still priority. And I would like to encourage ang atin mga kapatiran na still show it to the kids. Show it to your family na God is priority. Yes, maaaring hindi pa makapunta sa bahay-sambahan dahil nga ho sa quarantine. Be there on the live stream. Make them understand na ito ay isang seryoso pa ring bagay. Hindi ito time maglaro, mag-cellphone, kung hindi ito talaga ay time na kailangang ilaan ng ating mga sarili, puso't isipan at katawan sa pagsamba sa Panginoon. So, prioritize our Sunday service. At kung tayo ho ay well able na, sangayon din sa pamantayan, mga restrictions ng gobyerno, na makarating sa ating bahay-sambahan, do so. It will be for the good of your soul, sa ikakabuti ng iyong pananampalataya, sapagkat dinisenyo ng Diyos ang ating pagtitipon-tipon para ho sa ating patuloy na pagpapabanal ng ating mga buhay at also sa ating preserbasyon sa ating pananampalatayang Kristiyano. So it is very, very vital sa buhay natin bilang mananampalataya. So I hope to see some of our brethren sa Sunday, tayo ho ay magkasama-sama. Still with your face mask, with your face shield, and physical distancing dito po sa church. Number next ay we would like to congratulate and we do rejoice with you, Daddy Jesnel Adizas and Mommy Marika Adizas. At kanina pong tanghali ay isinilang si Marcus Levi Adizas. Di ba na lang kung binago na yung pangalan, pero I believe that is the name of their child. And tayo po nagpapasalamat sa Panginoon kamakailan lamang, kahapon kinamusta ko ho sila at nahandun na meron ng mga ilang senyalis na tila baga nalalapit na, and then this morning ay sinabi na ni Brother Justel sila humihingi ng prayer request na mukhang manganganak na si Sister Marika. And then after a few hours, ayun na yung picture sa group chat ng mga ladies, meron ng video na sila Sister Jesslyn excuse me, at napaka-cute and healthy. Purihin ng Panginoon at iningatan ng Diyos ang mag-ina. So we rejoice with you, Brother Jesnel and Sister Marika and the whole Adizas family. God bless. Pag-pray natin ang quick recovery ng mother and baby.
Okay, so yun lang ho ang ilan sa ating mga announcements and reminders. By the way, belated happy birthday, Sister Kathy Baron. Kahapon po ay siya'y nagdiwang ng kaarawan. At kung meron pa ho mga kapatiran na mga magdiriwang ng kaarawan, please do let me know para ho mabati natin even sa ating hong gawain. Okay, so tayo ho'y dadako na sa ating hong pag-aaral na salita ng Diyos. At ang ating hong pag-aaral last time, for 3 consecutive time sa ating time in the Word, ay 3 consecutive times sa ating time in the Word is about no other gospel. Coming from Galatians chapter 1. And habang nire-review ko ho yung ating pag-aaral ho na yun, I believe na maganda na atin ho itong segundahan pa ng isang lesson coming from Galatians also. And today, it will be coming from Galatians chapter 3. At kung lalagyan ko ho ng pamagat itong pag-aaral ho natin ito ay this will be the title, The Foolishness of Adding Works to Salvation. Ang kahangalan ng pagdadagdag ng gawa, ang paghahalo ng gawa para maligtas. At ito ay isang malaking kahangalan. It's foolishness. So nais kong anyayahan po kayo na buksan ang inyong mga Biblia sa Galatians chapter 3. Galatians chapter 3 at babasahin po natin sa verses 6 hanggang verse number 14. Galatians chapter 3 verses 6 to verse number 14. Babasahin ko ho, pakisundan niyo sa inyong mga Biblia. Basahin po natin. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Even as Abraham believed God, and it was counted to him for righteousness. Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. And the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, In thee shall all nations be blessed. So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, Cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. But that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for the just shall live by faith. And the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree, that the blessing of Abraham might come unto the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Hingin natin ang tulong ng Panginoon. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli, tanggapin mo po ang aming pasalamat, aming papuri sa iyo, O Diyos, na tapat, mabuti. Sa iyo, O Diyos, na patuloy na gumagawa, patuloy na kumikilo sa buhay ng iyong mga mananampalataya. Sa iyo na nagsimula ng mabuting gawa at patuloy na gumagawa at alam namin na tatapusin mo ito hanggang sa araw ng aming Panginoong Jesucristo. Purihin ka. Salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Lalo't higit at pinakadakila sa lahat, salamat po sa biyaya mo ng kaligtasan sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po na ikaw ang nagbukas ng aming mga mata, nagbigay liwanag upang makita namin ang kagandahan, ang kadakilaan ng aming Panginoong Jesus. Ikaw ang nagbigay ng pagsisisi. Ikaw ang nagbigay ng pananampalataya. Ikaw, O Diyos, ang nagligtas sa amin. Nawa, Panginoon, kami bilang iyong mga mananampalataya ay patuloy na maging seryoso sa pangangaral, sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. At gayon din naman maging seryoso sa pag-iingat at pagprotekta ng Ebanghelyo mula sa mga pumipilipit nito. Ama, buksan mo ang aming mga mata. Sa aming pag-aaral ngayon, bigyan mo kami ng liwanag upang patuloy naming malaman ang iyong katotohanan.
At hindi ito katotohanan o kaalaman na magpapayabang, kundi katotohanan na magpapabanal. Katotohanan na mas lalong hahamon. Katotohanan na lalong magtutulak sa amin sa mas mainit na paglilingkod sa iyo. Pamumuhay ng karapat-dapat sa Ebanghelyo. Umuli, O Diyos, ikaw po ang patuloy na maitaas. Lahat ng ito, O Diyos, ay sa iyo namin hinihiling. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay. So, magkaroon ho tayo ng konting review and gusto kong simula ng ating pag-aaral sa pamagitan ng pagbabahagi ng isang karanasan. Actually, hindi ko na masyadong maalala kung kailan nangyari. Hindi ko na masyadong maalala kung sino yung mga kausap ko. Pero alam ko, ang aming usapan ay tungkol sa sasakyan. And for some reason, merong nagkomento, nag-uusap kami patungkol sa sasakyan, yung alin yung matibay, ano yung nangyayari, ano yung mga problema. And then, yung isa na kausap ko ay nagkomento na ang sabi niya ay na Vilma Santos. Sabi ko, Vilma Santos? Anong kinalaman ng Vilma Santos sa sasakyan? Ito ba ay sasakyan binili, pinromote ni Vilma Santos? Ano kaya ito na Vilma Santos? At siguro yung isa ho sa mga kausap ay nakita ang question mark sa aking mukha na hindi ko maunawa bakit Vilma Santos. At sinabi niya, tubig at langis. Naghalo ang tubig at langis. At kapag sa sasakyan, naghalo ang tubig at langis, ito ay kasiraan sa sasakyan. At nais ko sabihin sa atin mga kapatid, mga kaibigan, mahirap at problema kapag naghalo ang tubig at langis sa sasakyan. Pero mas lalo ang hirap at mas lalo ang problema at mas dakila ang kadelikaduhan kapag pinaghalo ang pananampalataya at gawa pagdating sa kaligtasan. At sabi nga ho kanina sa atin nung pagsisimula, ang atin nung bibigyang pansin ay ang kahangalan ng pagdadagdag ng gawa para maligtas. At titignan ho natin ang ilang mga punto sa atin hong pag-aaral. Meron tayong 3 punto and Lord willing, ngayon, sa Friday and hanggang susunod na Wednesday, we will look at these 3 points sa atin hong pag-aaral sa passage na atin hong binasa. So, ang atin hong titignan ho ngayon ay walang iba kung hindi ang verses 6 to verse number 9. Pero bago ho yun, balik-aralan ho muna natin ang ating hong mga napag-aralan last 3 times o sessions sa ating time in the Word. Nakita natin na delikado o merong danger ng pag-forsake sa gospel. And no church is immune sa kadelikaduhang ito. Even with its rich history, kahit na ang history ng isang iglesia ay talagang nakatungtong sa Ebanghelyo. And if you remember, ang mga churches sa Galatia ay ginamit ng Diyos ay walang iba kundi si Apostol Pablo. So surely, doctrine is clear, preaching is strong, pero pumasok ang mga tagapagturo ng pilipit na Ebanghelyo. There is a constant danger. Lalo na sa panahon natin ngayon, hindi kailangang tumayo sa likuran ng pulpito at mapakinggan ng mga mananampalataya. Konting click lang, konting type lang sa YouTube, konting type lang sa Google. Even browsing sa mga so-called Christian bookstores ay available na agad. Or nahandun na agad ang mga perverted presentation of the gospel. So, there is that danger of forsaking the gospel. Kailangan natin itong pakaingatan. We also looked at the danger of false gospel teachers. Ang sabi ni Pablo sa verse 7 and verse 8 ng Galatians chapter 1, ang sabi niya, there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Merong nagto-trouble sa inyo, merong bumabagabag sa inyo, na ang kanilang gustong gawin ay pilipitin ang ebanghelyo ni Kristo. And nahandun yung babala, ang sabi ni Pablo, but though we or an angel from heaven, verse 8, chapter 1, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. So nakita ho natin na ang basihan ay hindi yung nangangaral, kung hindi yung ipinangaral.
ang susukatin ay yung pinapangaral nila. Pogi man, sikat man, artista man, maganda man ang background, ang dami mang title na nakaduktong sa kanyang pangalan, pero susukatin dapat yung kanyang pinapangaral. At saan ito isusukat, saan ito ilalapat? Walang sabi ng mga apostol, ang sabi ni Pablo, than that which we have preached. So ikukumpara ito sa ipinangaral na. At saan natin masusumpungan ang mga ipinangaral ng mga apostol? Walang iba kung hindi sa salita ng Diyos. So we measure the preaching. We try to tignan kung ito ba'y wasto, sukatin kung sang-ayon sa salita ng Diyos. Hindi type ba natin ito? Hindi feel ba natin ito? Not even agree ba tayo dito, kundi ito ba ay nag-agree sa ipinangaral ng mga apostol, and particularly about the gospel, that is the means of salvation. Kung ang tinuturo bang kaparaanan ng kaligtasan ay sang-ayon sa itinuro ng mga apostol. And if you remember, last 2 weeks, siguro nung nakaraang Wednesday, nakaraang Wednesday, we looked at some verses in the New Testament, and ang consistent preaching ng mga apostol is Jesus Christ and Him crucified. Jesus Christ and Him crucified. At may nagtanong sa mga apostol, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. And anyone and everyone who will add to that or subtract from that is very dangerous na nagper-pervert ng gospel ng ating Panginoong Jesucristo. So we must be watchful. And lastly, nakaraan na Friday ay ating tingnan the enticement of the false gospel. Bakit ito ay tinatangkilik na even though it is a false gospel? Well, because it is appealing to man's pride. Pag hinaluan mo ng gawa, may gagawin ng tao, at kung may gagawin ng tao, may contribution ng tao, meron po na ipagmalaki ang tao. Kaya nga malinaw sa Ephesians chapter 2 verse 9, not of works lest any man should boast. The truth of salvation by faith alone ay dumudurog sa kayabangan ng tao. Pero nandun yung enticement na wag masyadong maging malakas sa pangangaral ng ebanghelyo. Wag masyadong maging matapang sa pagtuturo ng pagiging makasalanan ng tao. Wag masyadong isigaw na walang kayang gawin ang tao para maligtas. Wag masyadong maging narrow-minded na sabihin si Jesus lamang ang daan. Yan yung hatak ng mundo. Yun yung paraan para sumikat ang mga mangangaral, sapagkat ito ang mga bagay na katanggap-tanggap sa tao. There is an enticement. There is a pull to compromise. Pero mga kapatid, mga mananampalataya, lalo na sa mga kapwa ko mangangaral, nawa tayo ay masumpungan na lingkod ni Kristo at hindi lingkod ng tao. And if we are servants of Christ, we must be faithful in preaching the gospel of Christ. So again, konting review lamang huyaan sa atin mga napag-aralan nung nakaraan. And in connection to that, gusto ko makita natin ang isa sa mga dakila na sandata ni Satanas para pilipitin ang ebanghelyo. Walang iba ito kung hindi ang pagdaragdag ng gawa. Ang pagdaragdag ng pagsunod sa kautusan upang magkaroon ng kaligtasan. And that is exactly what Paul was dealing with dito sa Galatians. Nakita natin sa Acts chapter 15 verse 1, verse 5, na may mga nagtuturo na kailangan din nilang magpatuli at sundin ang kautusan para maligtas. And again, they do not deny Christ. It is still, meron pa ring element of the gospel sa kanilang pangangaral. You must believe Christ, pero hindi doon natatapos. You must also be circumcised and also follow the law. Kaya hindi sapat na sampalatayanan mo lang si Jesus, kundi kailangan mo rin magpatuli, kailangan mo rin sundin ang kautusan
para ka maligtas. So that's how they pervert the gospel of Christ. At marami ho, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, even churches na nasa ilalim ng kategorya ng pagiging evangelical, many of them claim to call Jesus Savior. Many of them, pag tinanong mo, ay paano ba maliligtas? Naniniwala ka ba na by faith in Christ, ikaw ay maliligtas? And they will gladly say, Amen. Pero if you listen further, if you ask questions, makikita at makikita, they will be adding works. At doon ho natin kailangan maging maingat. At ngayon nga ho, sabi ko nga ho, sa passage na ating binasa sa Galatians chapter 3, 6 hanggang verse 14, we will see the foolishness of adding works to salvation. So, tonight, ang titingnan ho natin na yung unang punto, the example of Abraham shows the foolishness of adding works to salvation. Ang ehemplo ni Abraham ay nagpapakita ng kamangmangan ng pagdadagdag ng gawa upang maligtas. So, tignan ho natin sa verse number 6. Nagsimula ang verse 6, even as Abraham believed God and it was counted to him for righteousness. So, nagsimula ito sa even, or sa Tagalog ay kaya nga o gaya din. Well, saan ito gaya? Kasi tinanong ni Pablo at talagang niratrat niya ng sunod na tanong ang mga taga-Galacia, ang mga churches dun sa Galacia, at gusto niyang pag-isipan nila itong bagay na ito. Ang sabi niya sa verse 3, by the way, dito galing, sa verse 1, dito galing yung ating hong title na foolishness. Kasi ang sabi ni Pablo sa verse 1, O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth crucified among you. This only would I learn of you, receive ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith? So, paano niya tanggap ang banal na Espiritu? By faith or by works? And the answer is clear, by faith. Verse 3, Are you so foolish, having begun in the Spirit? Are you now made perfect by the flesh? And that is foolishness. Having begun by the Spirit and receiving it by faith, and now you are made perfect by works. Magiging katanggap-tanggap ka talaga sa Panginoon if you add works. That's foolishness, sabi ni Pablo. Verse 4, Have ye suffered so many things in vain? If it be yet in vain, yung bang pagdurusan nyo, kayo ay nag-suffer dahil sa pananampalataya kay Kristo. Wala bang kabuluhan yun? Verse 5, He therefore that ministereth to you the Spirit, and worketh miracles among you, doeth it by the works of the law, or by the hearing of faith? Yung mga naglilingkod sa inyo, yung nagturo sa inyo, nangaral sa inyo, and that is Apostle Paul himself. Paano nangyari yun? Paano ginawa yun? By faith or by the works of the law? Still the answer is by faith. So that is the point. By faith, by faith, by faith. Pagdating sa verse 6, even as Abraham. Ipinasok na ni Pablo ang isang napakahalagang karakter sa mga, lalo na sa mga Hudyo. At bakit mahalaga ito? Dahil ang mga dumarating sa Galatia, remember, Galatians is a Gentile province, at ang mga dumarating dito ay mga Hudyo, nagpapakilalang mananampalataya, at nagsasabing kailangan silang magpatuli at kailangan silang gumawa sang-ayon sa kautusan para maligtas, para saraga sila maging tao ng Panginoon, the people of God. And who is the father of God's people? Humanly speaking, none other than Abraham. So Abraham is a very important key figure sa buhay at kaisipan at teolohiya ng mga Hudyo. At dito pumunta si Pablo. So remember, by faith, by faith, by faith. And sino ang ginamit ni Pablo na isa sa mga pangunahing ehemplo ng katotohanan ng by faith? That is none other than Abraham. Si Abraham. At isa sa kaimportansyahan nito ay isa sa mga dinidiinan ng mga Judaizers is circumcision.
At sino ang tumanggap ng kautusan ng Diyos about circumcision? Abraham. At ang sabi pa rin ni Pablo ay ito sa verse 6, even as Abraham believed God and was counted to him for righteousness. So Abraham is a very important figure sa Jewish history. At dinidiinan ni Pablo na siya ay diniklara na matuwid ng Panginoon, inaring ganap ng Diyos sa harapan ng Diyos, and it was by faith. Si Abraham sa Genesis 22 na sinubok ng Panginoon, si Abraham na tinawag ng Panginoon at gumawa ng covenant sa pagitan niya at ng Diyos, at nangako ang Diyos sa kanya na siya ay isang magiging dakilang nasyon, at ang simbolo nito ay walang iba kung hindi ang circumcision. That is the mark of the covenant nung time na yon sa panahon ni Abraham. At ang punto ni Pablo, Paul points out that Abraham was saved and was made right with God, was justified and made acceptable with God, not by circumcision, but by faith. Ilang taon bago binigay ng Diyos ang pagtutuli, bago sinabi ng Diyos na kailangang tuliin si Abraham at ang mga susunod na lahi ni Abraham, ay inari na siyang ganap ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. So yun ang binibigyan diin ni Apostol Pablo. It was counted for him for righteousness. Ang sabi sa verse 6, even as Abraham believed God and it was counted to him for righteousness. Buksan natin sa Romans chapter 4. Dito ay sinabi rin ni Pablo ang katotohanan na ito. Romans chapter 4 verses 1 hanggang 4. Just a quick reading. Ang sabi ho ni Pablo sa verse 1, what shall we say then that Abraham our father as pertaining to the flesh hath found? For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory, but not before God. Ito yung sinasabi ko kanina. Kung ang justification, salvation, is by works, merong pwedeng ipagmalaki. Merong pwedeng ipagyabang because you accomplished it by your own works. Pero not so. Not before God. Why? Verse 3. For what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Nanampalataya si Abraham sa Diyos, yung pinangako at sinabi ng Panginoon, and was counted unto him for righteousness. Nang sabi verse 4, now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. But to him that worketh not, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. So, napakaganda pag-aralan yung verse 4 and verse 5. Let me just quickly say sa verse 4, now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. Yung isa, kapag ang kanyang kaligtasan ay sa pamamagitan ng paggawa, halimbawa na lang, sabihin nating nagawa niya. Well, yung reward, which is salvation, is hindi na biyaya kung hindi debt na. Ibig sabihin, karapat-dapat na siya. Hindi na ito biyaya. At yun ang pinupuntuho natin, malinaw at paulit-ulit sa Biblia, that salvation is by grace alone. Biyaya lamang ng Panginoon. Pero sa Kanya, na hindi gumagawa, ngunit nanampalataya sa Kanya na umaaring ganap, sa hindi matuwid ang Kanyang pananampalataya, ay binibilang na katuwiran. So, nandoon ang malinaw na si Abraham ay hindi binilang na matuwid na sa pamamagitan ng kanyang gawa, kung hindi siya binilang na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. So, paano naunawaan ni Apostol Pablo ang scripture na diniklara sa Genesis 15 verse 6? Buksan lang ho natin sa Genesis 15 verse number 6. Sa Genesis 15 verse 6, ang sabi ng Panginoon kay Abraham, at nandito ho yung Abrahamic covenant, Genesis 15 verse 6. Tama ba? Yes. Exodus po pala to. Sorry. Genesis 15 verse number 6.
Ang sabi, and he believed God, and he counted it to him for righteousness. Meron isang mahalagang pronoun ho dito na wala doon sa Romans, wala sa Galatians. Pero ang sabi ho ito, and he, Abraham, believed in the Lord, and he, sino yung pangalawang pronoun? He. That is none other than the Lord, na sinampalatayanan ni Abraham. And he, the Lord, counted it to him, to Abraham, for righteousness. Ang Diyos ang nagbilang. Ang Diyos ang nag-account kay Abraham na matuwid dahil siya ay sumampalataya. So, ang sinasabi ng mga Judaizers, kailangan mong magpatuli, kailangan mong gumawa para ikaw ay maligtas. Ang pinupunto ni Pablo ay hindi ganon. Tingnan nyo ang example ni Abraham. Nagsusumigaw ang example ni Abraham na kauna-unahang pinatuli ng Diyos. Na ang kanilang kaligtasan is not by circumcision. Hindi kinailangan ang pagtutuli para siya ibilang matuwid. Kundi kailan siya binilang na matuwid, kailan siya naligtas, nung siya ay sumampalataya. Anong sabi ni Pablo sa verse number 7? Balik tayo sa Galatians chapter 3, verse 7. Ang sabi ni Pablo, know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. That word know ay hindi alam, kung hindi it is an imperative sense. Alamin nyo, siguraduhin nyo, make it sure. Know ye therefore, be assured of this thing. Maging sigurado kayo sa bagay na ito. In the light of the truth that Abraham's own salvation is by grace through faith. Sa ilaw, sa liwanag ng katotohanan na si Abraham ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, siguraduhin nyo ngayon ang bagay na ito na that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Yung mga nananampalataya, kagaya ni Abraham, sila nga ang mga anak ni Abraham. Hindi totoo ang sinasabi ng mga Judaizers na parang kayo ay maging totoong mga tao ng Diyos, ay kailangan nyo magpatuli para talaga kayo maging mga tao ng Diyos, para kayo talaga maligtas, kailangan nyo sundin ang mga kautusan. No. Ang tunay na tao ng Diyos, ang tunay na anak ni Abraham, ay yung mga kagaya niya na sumampalataya sa Ebanghelyo. Makikita ho natin mamaya yan. So again, that is the correlation, yun yung pagtutulad ni Apostol Pablo. Kung talagang yun ang pinupunto mo, kung talagang gusto nyo na makatulad at yung ginagamit nilang halimbawa ay si Abraham at si Abraham ay nagpatuli, pero gusto kong sabihin sa inyo, si Abraham ay tinuring na matuwid, diniklarang matuwid sa harapan ng Diyos by faith. Kaya ang totoong mga anak ni Abraham ay hindi yung mga nagpatuli, kung hindi yung mga kagaya niya na naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. O mga kapatid, kailangan ho nating maging maliwanag sa bagay ho na ito. Sa panahon ho natin ngayon, maraming mga kumakalat na mga so-called Christian groups with a very heavy Jewish leaning. Marami na hong meron na akong minsan na encounter, may mga nababasa ako na sinusubukan nilang ibalik ang pagiging Hudyo. Sinusubukan nilang ibalik, ilagay ang pagiging Hudyo ang Kristyanismo sa ilalim ng pagiging Hudyo. Pero ang tunay na pagiging anak ni Abraham ay hindi yung pagtulad sa mga Hudyo at yung ginagawa nila, kundi ang tunay na pagiging anak ni Abraham ay yung pananampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi yung pagiging Hudyo. Minsan naka-encounter pa ho ako ng gano'n na yung mga anak niya at mga apo niya ay binigyan niya ng mga Jewish names. Now, I have nothing against Jewish names, pero as if yun ay magbibigay ng dagdag na puntos para mas madaling makapasok sa langit. No. As if ang pagkakaalam ng mga Jewish names, Jewish words,
ay dagdag na puntos para mas mapalapit sa Diyos? No. Ang paraan para ikaw ay tunay na maging kabahagi, maging kasama sa tao ng Panginoon, the people of God, children of Abraham, is by faith. Sabi ng verse 7, know ye, therefore. Alamin nyo nga, that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Yun ang pinunto ni Apostol Pablo. So the example of Abraham shows the clear foolishness of adding works. Because itong ginagamit nila mismong example na si Abraham ay nagpatuli, ito mismo ang malinaw na nagre-refute doon sa kanilang tinuturo na kailangan tuliin para maligtas. No. Abraham's example shows the foolishness of adding works to be saved. Sa verse 8, anong sabi? And the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all the nations be blessed. At dito pinersonify, gumamit ng personification na figure of speech si Apostol Pablo. In the scripture foreseeing, ang kasulatan ay tila baga isang tao na nakita niya sa hinaharap na ano ang gagawin ng Panginoon, that God would justify the heathen through faith, preach the gospel before unto Abraham. Malinaw ang sabi ng salita ng Diyos. Known unto God are all His works from the beginning of the world. Acts 15 verse 18. Alam na ng Diyos ang kanyang gagawin. Kaya nga ang sabi ho dito, foreseeing that God will justify the heathen through faith. Ano ang sabi? Preach before the gospel unto Abraham. Ano tong gospel na pinreach? Okay. Let me just clarify, mga kapatid. Kapag nakapakinig ako ng mga ngaral na ang sabi niya, preach the gospel unto Abraham, ang sabi niya, sinabi daw ng Diyos, nireveal daw ng Diyos kay Abraham ang death, burial, and resurrection of the Lord. No. Exactly, sinabi sa text, ano tong gospel, ano tong good news na sinabi ng Diyos kay Abraham, na sinampalatayanan ni Abraham, and was counted for him for righteousness. Walang sabi dito, in thee shall all nations be blessed. That is the gospel to Abraham. And that is what he believed. And it was counted for him for righteousness. Now, kung ikaw ay mag-aalala, well, paano yan, Brother Paul? Wala dyan si Jesus. Well, paano ba mabibless ang lahat ng nasyon sa pamamagitan ni Abraham? The ultimate fulfillment of that is none other than our Lord Jesus Christ. So still, Abraham was justified sa pamamagitan pa rin ng ating Panginoong Jesucristo. At kung naalala yun ng nakaraan dating pag-aaral, Old Testament saints are justified on credit. New Testament saints are justified on debit. Ika nga, if we will use that business or banking terms, na credit, future payment, nakatingin sa future payment. Debit, nakatingin sa earlier deposit. Future payment, may darating ng tagapagligtas, so God justified them base sa darating na pagbabayad ni Jesus. Tayo naman, we are justified on quote-unquote debit na base dun sa ginawa ng pagbabayad ng ating Panginoong Jesucristo. So, hindi ho mali itong sinabi na ito ni Apostol Pablo that God preached the gospel before unto Abraham. At gusto ko makita ho natin na hindi lang basta nag-react ang Diyos, alam niya na, pinlano niya na that He will justify the heathen through faith. Hindi ho nag-react lang ang Diyos na tinanggihan nila, tinanggihan ng Israel ang tagapagligtas. So, anong gagawin ko? Well, gamitin ko na lang sa mga hintil. No. Alam na ng Diyos, bago pa man din ang lahat ng ito, pinlano niya na that He will justify the heathen through faith. At ang sabi ho ni Pablo ho dito, he preached the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all the nations be blessed. Isa sa mga punto no, gusto kong magets natin dito sa verse number 8 ho na ito. How did Paul understood the good news? The covenant of God to Abraham. How was it fulfilled?
paano na-fulfill yung the blessing of all nations? Paano ito? That's verse 8. And the scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached the gospel to Abraham, saying that in thee shall all the nations be blessed. So, ang punto ko ho, na gusto kong makita dito, rooted in the covenant made by God to Abraham is the truth of justification by faith alone. Nandun na, nakatanim na. Nung tinawag ng Panginoon si Abraham, nangako ang Diyos na gagawin kitang isang dakilang nasyon. Nung sinabi ng Diyos sa book of Genesis na in thee shall all the nations of the earth be blessed, nakatanim na doon ang justification by faith. So, ang example ni Abraham, ang covenant ng Diyos kay Abraham ay nagsusumigaw that it's foolishness to add works to salvation. Kahangalan, kamangmangan, hindi wasto na isipin na pwedeng maligtas sa pamamagitan ng gawa. So, napakalinaw ho. And then, puntahan natin sa verse number 9. So, then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. So, sino daw ang blessed with faithful Abraham? That is, sino ang partaker ng covenant na ito? Again, coming from verse 8, shall all nations be blessed? And who are those blessed? Verse 9, so then they which are of faith are blessed with faithful Abraham. Sino ang magkakamit ng pagpapalang ito ng Panginoon? Sino ang kabahagi sa covenant na ito ng Panginoon? Sino ang meron talagang tunay na kaligtasan? Those that are blessed with faithful Abraham. Who are they? Those who are of faith. Yung mga nanampalataya sa Ebanghelyo at hindi nagpipilipit nito. Ito ang tanging paraan. Ito ang malinaw na paraan ng kaligtasan. So, makikita ho natin, ang example ni Abraham ay nagdudumilat, hakahangalan na maghalo ng gawa. Why? Because Abraham is justified by faith. Yung gospel na sinabi ng Diyos kay Abraham, which is part of the Abrahamic covenant, in thee shall all the nations be blessed, ay nagsusumigaw. It is by faith that God will justify the heathen by faith. Yun ang nilalaman ng pangako na yun ng Diyos kay Abraham. So, malinaw na it is by faith. So, ang isa, sabi ko nga natin kanina, isa sa mga pangunahing figure na ginagamit ng mga Judaizers na para magdagdag ng circumcision para maligtas is actually refuting yung kanilang sinasabi. Na ang example ni Abraham ay nagpapakita na kahangalan niyang dagdagan ng gawa ang kaligtasan. At ngayon, mga kapatid, gusto ko lang kung i-apply ho natin ito. Are you like Abraham? Ikaw ba ay kagaya ni Abraham? Are you justified by faith? Or in some way, form or another, ikaw ay umaasa sa iyong gawa. Ikaw ay tumitingin sa iyong sarili. Maaaring hindi pagtutuli, maaaring hindi pagsunod sa kautusan, maaaring ang titingnan mo ay yung pag-attend mo sa church. Iyon ay bahagi ng iyong kaligtasan. Hindi mo sinasabing, yes, tinatawag mo si Jesus ng tagapagligtas. Yes, ikaw ay naniniwala na siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay para magbayad ng iyong mga kasalanan. Pero nandoon ang conscious na pagbibigay mo ng pahalaga sa iyong mga ginagawa at iyong tinitingnan ang iyong ginagawa para mas maging o para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Are you like Abraham? Are you justified by faith alone? Alam niyo mga kapatid,
Isa ito sa napakahalagang pinapakipaglaban ng mga unang mananampalataya. Justification by faith alone. Pag pinag-aralan natin ang church history, lalo na nung 1600s, nung panahon ng Reformation, maraming mga Kristiyano ang na-persecute. Yes, sinilaban ng buhay, pinakain sa leon, pinugutan ng ulo. Why? Dahil doon sa mahalagang salita sa dulo. Alone. By faith alone. Yes, sinasabi ng Roman Catholic Church, by faith. Pero hindi alone. You need sacraments. You need to do these sacraments to be saved. At malinaw yan, hindi ito paninira. Malinaw ho yan. Just read the Council of Trent, read some portions ng Catholic Catechism. Malinaw nilang sinasabi na kailangan ng sacraments to be saved. Hindi na sinasabing hindi mo kailangan si Jesus, pero sinasabi na kailangan mo rin itong mga sacraments na ito to be saved. So that is just like Judaizers. Kailangan mo si Jesus, pero kailangan mo rin magpatuli. At kailangan mo rin sundin ng kautusan para ka maligtas. Well, no. The example of Abraham shows the foolishness of that. Because Abraham was justified by faith. At yung pinangako ng Diyos muli na in thee shall all the nations of the earth be blessed, ay nagsusumigaw that salvation will come to the Gentiles, that God will justify the Gentiles, the heathen. How? Through faith and not by the works of the law. Malinaw. Hindi pa natin ito pag-aaralan, pero gusto kong basahin at puntahan natin ang sinabi ng salita ng Panginoon sa Galatians chapter 3 verse 11. But no man is justified by the law in the sight of God. Listen, kung hindi kayo naniniwala sa akin, maniwala ho kayo sa salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, but that no man is justified by the law in the sight of God. Walang tao ang aariing ganap. Walang tao ang magiging katanggap-tanggap. Walang tao ang maliligtas sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. For this evident, it is clear. At ngayong gabi, it is clear because of the example of Abraham that the just shall live by faith. Are you justified by faith? Ikaw ba ay ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa ating Panginoong Hesukristo? Ang iyo bang tiwala ay nahandun lamang sa kanyang ginawa na pagbabayad ng ating mga kasalanan? Kailangan nating pakaingatan na baka mamaya ay merong aspeto na dinadagdagan natin ng si Kristo at yung pagtatapat ko. Dahil ako ay nagtatapat, ako ay maliligtas. Baligtad. Dahil ikaw ay ligtas, kaya ka dapat magtapat. Yung una, dadaling ka sa impyerno. Yung pangalawa, ebidensya na ikaw ay patungong langit. Ano yon? Kung dinadagdagan mo ng pagtatapat, si Jesus at ang pagtatapat mo ang magliligtas sa'yo, dadaling ka nun sa impyerno. Pero kung si Jesus ang nagligtas sa'yo at ang ebidensya nito ay yung pagtatapat mo, ito ay ebidensya na ikaw ay patungo sa presensya ng Diyos. Sana ho maging malinaw. Sana sa ating simple at sandaling pag-aaral ngayong gabi, ang example ni Abraham, ang halimbawa ni Abraham, he was justified by faith. And nagpapakita very clear that salvation is by faith alone, apart from the deeds of the law. Well, hindi natin pakakahabaan ng ating pag-aaral. Next point, sinadya ko maiksi ngayon sapagkat yung susunod na punto ay masyadong magiging mahaba para talakayin pa natin ngayon. So that means, sa Friday, dapat magkakasama ho ulit tayo para masundan natin ang ating pag-aaral. Muli ho, ay pag-pray natin ng bawat isa. Pag-pray natin, Sister Marika sa kanyang swift recovery at ng bata at God is gorgeous na.
And I hope to see you next Friday and also sa Sunday sa ating pong gawain ng pagsamba. God bless po. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa iyong salita. Salamat po na hindi lamang kami nag-iimbento, hindi lamang kami humuhugot mula sa ibang tao. Hindi lamang kami umidepende sa tradisyon. Hindi lamang kami nakatingin sa aming damdamin. Hindi lamang ito palagay namin o tingin namin. Kundi Panginoon, ito ang malinaw na sinasabi ng iyong salita. That the just shall live by faith. Na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At anumang pagdaragdag dito ay isang bagay na lubhang kahangalan at magdadala sa kapahamakan. Salamat po sa halimbawa ni Abraham. At nawa, Panginoon, ito ang kalagayan ng bawat isa sa amin. Lalo na ng mga nakikinig ngayon. Ang mga bata, ang mga kabataan. Lord, nawa, tunay nga nakagaya sila ni Abraham. Na tunay na sumampalataya na kay Kristo. At wala silang ibang inaasahan kundi si Kristo lamang. Tulungan mo kami na maging mapagbantay. Napakatuso ng aming kaaway. Napakadaya na mga ngaral ng pilipit na ebanghelyo. Napakahuhusay ng kanilang mga pananalita. Nawa, O Diyos, kami tumindig sa maliwanag na sinabi mo. Ang tanging paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Hiwalay sa anumang gawa. Oo, hiwalay sa gawa ng kautusan. Salamat po, O Diyos. Ingatan mo kami. Ingatan mo rin po ang aming mga kapatiran. Lalo na po ang Sister Marika, ang baby na si Baby Marcos. Nawa pagkaloob mo ang mabilis na recovery at maayos na kalusugan, provision sa kanilang pangangailangan. And also, Lord, have mercy. Have mercy. Lalo na sa iyong mga anak na naksalanta ng bagyo. Mahabag ka rin po sa aming mga kababayan. Bigyan mo po ng karunungan ng aming gobyerno kung paano makakatulong sa pagbangon ng mga labis na nahihirapan ngayon dahil sa sakuna ng bagyo. Maalam namin na lahat ng ito ay nasa ilalim ng iyong soberanong kamay. Kaya sa iyo kami tumatawag. Ingatan mo kami, Panginoon. Patuloy mo kaming hubugin sa wangis ni Kristo. Patuloy mo kaming bigyan ng lalo pa at malalim pa na pagkatakot sa iyo. Lalo mo kaming bigyan ng pagkamuhi sa kasalanan. Lahat ng ito, O Diyos, ay sa iyo namin hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So muli po mga kapatid, maraming salamat and I hope to see you on Friday. Patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos dito ho sa Book of Galatians. Ingat po tayong lahat at God bless po.